Hello, good afternoon, and good evening to everyone. This is Paint Flower. Today, I will show you how I painted the Star of David. This was during the time of pandemic, and that was around May 27, 2021. At the time, I was affected by anxiety, and I tried my best to go back to my paintings. And this is one of those paintings that really helps me a lot. And just remember that no matter how acute and uncomfortable an emotion may be, it will inevitably pass. Deep breaths while quietly repeating, "This too shall pass," is one way to self soothe. You are not the feeling, and you are what witness the feeling. As you learn to make peace with emotion, be fiercely patient and kind to yourself. This is the method that I did during those times. Like all things is worth doing. It takes time and effort, as we all know, but trust that we are worth the effort. The Star of David, according to the Wikipedia, is generally recognized as a symbol of both Jewish identity and Judaism. As we can see, it is a shape that reflects the hexagram, the compound of two equilateral triangles. And this is also to commemorate the coming high holiday of the Jewish community, the Passover. And the name Star of David originates from King David of ancient Israel. So gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na talagang napakalaking tulong ang pagpipinta, lalo na kapag mga panahon na tayo ay nababagabag sa mga pangyayari sa ating kapaligiran at sa buong mundo. During the time ng pandemic ay ako ay nakaranas ng anxiety dahil sa ako ay nagkaroon din ng COVID. At awa naman ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama ay ako ay gumaling at nagbalik ang dati kong sigla sa pagpipinta. Ng mga panahon na yon, ako ay palaging nagsusulat sa aking journal at binabahagi ko doon ang lahat ng mga emotions, lahat ng mga worries and things that I wanted to pursue during the time ng recovery ko sa COVID. Ang mga pahina sa Biblia ay malaking tulong din sa akin sapagkat doon natatagpuan ko ang ang maraming mga salita ng ating Diyos Ama na nagbibigay ng pag-asa, ng pagmamahal at muling pagbangon sa panahon ng kagipitan sa buhay. Ang isang magandang pahina na aking nabasa ay tungkol kay Jose. Ang sabi niya doon sa Jose 1:9, "Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa iyo kahit saan ka man pumaroon." So talagang ang ating Diyos Ama ay ang ating kaagapay sa lahat ng bagay. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa sa ating buhay. Tuloy lang ang laban, mga ka-reels. Ayan, maraming salamat sa panonood at sa susunod na muli. Bye everyone!